pala kasi, nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong kapatid. Salamat naman at naalala mo pa siya. Maupo tayo. Agad din. Huwag mo sanang mamasakit kung may tanong ako tungkol sa'yo sa Maynila. Kay Engineer Perez ka pala tayo. Respect ka. Pihikan niyo sa pagpili ng taong pinagkakatulahan. Teka nga ba? Wala na kasi mga halip niyo. May kompromiso po si Itay kaya hindi nakadalo. Kompromiso o nagdadahilan lang. Hanggang ngayon ba naman, malupot pa rin ang paninindigan ng tatay mo. Sa pagkakataong ito, dapat magtulong-tulong tayong lahat. Politika lang yan. Kalimutan na natin ang lahat. At dyan din ang dahilan natin kung bakit inimbitahan kita. Dahil matigas din ang ulo ng kapatid mo. Ano naman, maiba ka. Sa anong dahilan may iba, Congressman? Diretso na kita. Bago tayo bumaba, makasalo sa mga bisita. Dalawang bagay ang iaalap sa'yo. Una, siguro naman alam mo nang interesado akong bilhin ng lupa ng kapatid mo. Pangalawa, kung humimirmihan ka rin, dahil alam ko nag-iisa ka sa buhay ngayon, mula naman sa buhay ngayon kita. Gusto ko sanang magtrabaho ka sa akin. Iingitan ko kinikita mo sa Manila para matapos na ang lahat ng ito. Magkasama-sama tayo. Didiretsuhin din kita, Congressman. Hindi pinagbibili ang lupa na aking kapatid. Alam mo yan. At hindi ako magtatrabaho sa'yo. Bakit naman? Nagtanong din ako tungkol sa'yo. At nalaman kong hindi magandang pamamalakad mo rito. Matalas ang dila mo, Villanueva. Mag-isip-isip ka. Baka ikaw ang masugatan ng talim niyan. Kapag ang katotohanan ng umiral, Congressman, malalim ang iwan ng talim. Walang iniwan sa katotohanan. Hindi atake sa pusong kinamatay na aking kapatid. Hindi ba, Epe? Mukhang may ibig kang tukuhin. Nalimutan mo yan. Nasa loob ka ng pamamahay ko para makapagsalita ka sa akin ng ganyan. Hindi porket napangasan mo mga tauhan ko, pwede mo na ako hakbangan. Baka gusto mong manahon ng bahay ko. Nauna pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Congressman. Pero gusto kong malaman mo. Huwag ka na muna magpaikot. Hindi pa tapos ang laban. Siyempre,